Ano? Hindi na. Hindi na. Isang magandang umaga po sa lahat at mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Salamat sa Diyos sa pribileyo na tayo po ay makasasamba sa ating Diyos na buhay, Diyos na dakila sa lahat. Salamat po sa pagkakataong ito na tayo ay makapagbubulay ng kanyang salita. Samahan niyo po ako ng sandali ng pagsamba sa ating Diyos, ng pagpapasalamat sa araw na ito po ay araw ng Panginoon at hindi po atin ito. Magsimula po tayong manalangin. Manalangin po tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin at tinuwalhati ka namin. Salamat, dakilang Diyos, sa bagong buhay, panibagong kalakasan, sa panibagong pag-asa. Maraming pong salamat sa pribileyo. Mawalhati ka namin, masamba ka namin sa araw na ito, sa ikararangal ng iyong pangalan. Salamat, dakilang Diyos. Ang aming pong dulog, ang aming pong panalangin, samahan mo po kami sa pagbubulay ng iyong salita at masamba ka namin sa pagkakataong ito. Bigyan mo ang bawat sa amin ng unawa, karunungan, kaalaman na nagmumula sa iyo. Nananampalataya kami, dakilang Diyos. Ikaw ang maghahayag sa amin ng iyong sarili. Ikaw ang magtuturo sa amin. Makikinig po kami. Marami pong salamat. Marami pong salamat sa biyaya at pag-ibig mo. Ikaw ang aming mararanasan. Purihin, O Diyos, ang iyong pangalan. Sa pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli, isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Araw po ng linggo na ito po'y para sa atin Diyos na dapat natin ibigay ang pagpapahalaga sa atin Diyos. 6 na araw, naranasan natin ang kanyang favor. At isang araw, ibigay naman natin sa Diyos yung para sa Kanya. At mawalhati natin siya sa oras na ito. At ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay napakasimple lang. Sa Genesis chapter 6, sa verse 8, ang sabi po ng Biblia sa NIV, "But Noah found favor in the eyes of the Lord." Sa wikang Tagalog po, si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Purihin po ang salita ng Diyos. Imagine po natin, ito pong aklat ng Genesis, ang chapter 6. Pag binasa niyo po yung unang talata, nakita ng Diyos na wala pong gumagawa ng mabuti. Nasumpungan niya lang po si Noah o si Noe. Ang ano lang dito, natutuwa po ako sa Panginoon nung binabasa ko po ito eh. At ang insight na nakita ko po dito, at ito po ang pag-uusapan natin. Walk in God favor. Mamuhay tayo sa pabor ng Diyos. Pag sinabing pabor, yung approval ng Diyos sa buhay natin. At yun po yung sa maganda makita natin. Paano po namuhay si Noah sa pabor ng Diyos? Samantalang sa panahon, kitang-kita ng Diyos yung kasamaan ng tao. Sa Genesis chapter 6 yan, sabi, gugunawin ko ng mundo. Nagsisi ang Diyos kung bakit niya nilikan ang mundo at ang tao, papatayin niya lahat ng tao, ang mga hayop, maging mga isda, lahat. Pero nasumpungan si Noah. Tignan natin kung paano po namuhay si Noah sa pabor ng Diyos. Paano niya favor ng God sa buhay niya at pinagpala siya ng Diyos. At purihin po ang Diyos sa patuloy na gabay sa bawat isa sa atin. Masasami mo ba ang naranasan mo ang favor ng Diyos sa iyong buhay? O hindi mo talaga alam
Ang pabor po ng Diyos ay pwedeng naranasan natin, at yan po ang pag-uusapan natin dito po sa Genesis. Ang sabi po ng Biblia dito sa verse 9 matuwid at mabuting tao si Noah. Noong kanyang kapanahunan, namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Paano po siya nakapamuhay sa pabor ng Diyos? Nung tawagin siya ng Diyos, pansinin nyo, kaya nagkaroon siya ng favor kay God, nung tawagin siya ng Diyos, nakinig siya sa Diyos. Alam nyo, ang tao, tinatawag ng Diyos, ayaw makinig Yung mundo nagsasalita na sa atin na kailangan natin ng Diyos, pero ayaw mag-respond ng tao sa Diyos. Yung sitwasyon ng mundo, ang kalagayan ng mundo, nagsasalita na natin, sa bawat isa sa atin, tanging Diyos lang ang kailangan natin. Pero ang mga tao pilit na gumagawa, kumikilo sa sarili niyang kaparaanan. Si Noah, wala po siyang ginawa, kundi makinig lang sa... Nung sinabi ng Diyos sa kanya, gumawa ka ng barko. Walang kaproblemang tumugon. At dito natin pag-uusapan paano siya. Nagsimula siyang mamuhay sa pabor ng Diyos mula dun sa pakikinig sa Diyos. At ito ang problema ng napakaraming tao, kahit mga Kristiyano. Nagsasabing Kristiyano, 1 taon, 20 taon, 30 taon na, ganun pa rin. Hindi makita ng Diyos sa buhay niya yung sinasabi ng Diyos. Para bang napakahirap makinig sa salita ng Diyos. Ang Biblia nagsasalita sa tao. Ang galaw ng mundo nagsasalita sa tao, pero ayaw pa rin makinig ang tao. At ito po ang pag-uusapan natin, paano siya namuhay sa harap ng Diyos, at yung favor ng Diyos na ipapamuhay niya. At 3 bagay lamang po ang pag-uusapan natin, at mabilis nung bibigyan pansin po ito. At makatulong sa bawat isa sa atin. Paano niya naranasan yung favor? Sa buong kasaysayan ng mundo, tanging si Noah lang ang nasumpungan ng Diyos. Simple lang, nakinig si Noah. Nung makinig si Noah, sunod-sunod na, nakakapamuhay na siya sa pabor ng Diyos. Anong pabor ng Diyos? Pagkatiwalaan siya ng Diyos. Siya ang maging daan ng kaligtasan ng kanyang pamilya at ng mundo. Kaya lang ang tao, matigas ang ulo. Ang unang pag-uusapan natin, paano tayo mamumuhay sa pabor ng Diyos? Mula nung makinig tayo sa Diyos. Anong gagawin natin nung makinig tayo sa Diyos? Anong ginawa ni Noah? Ang una, ang sabi po sa Biblia, pag-uusapan po natin ito, ang unang bahagi na makikita natin sa buhay ni Noah, he walked righteously. Namuhay siya ng matuwid. Ang sabi po dyan sa verse 9, ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe. Noong kanyang kapanahunan, namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Sa verse 11, malibang kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos. Laganap ang karahasan, sa lahat ng dako. Sa verse 12, ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig. Namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Pansinin natin, ano yung mga katangian nakita ng Diyos kay Noah o kay Noe? Yung faith. Nagtiwala kagad siya sa sinabi ng Diyos At hindi lang basta't nagtiwala, pag binasa po natin sa ibang translation, yung naging matapat sa Diyos. Yung verse 9 na yan. Pag sinabing siya'y namuhay sa kalooban ng Diyos, namuhay, consistence po yun. Yung katapatan niya sa Diyos. Isa yun sa katangian sa buhay
ni Noah na ipinamumuhay niya. At yun ang isa sa katangian tinitignan ng Diyos. Binigyan na nga tayo ng favor ng Diyos eh. Nagsalita na siya sa atin. Sino ba tayo para magsalita ang Diyos para maranasan natin ang favor ng God? Yung mag-respond lang tayo. At si Noah, ang respond niya, naging matapat siya sa Diyos. Naging matuwid yung buhay niya. Anong buhay ni Noah? Hindi siya violence people. Sabi, malibang kay Noah, masasama lahat ng tao sa paningin ng Diyos. Laganap ang karahasan. Hindi violent si Noah. Alam nyo, ang tao ngayon violent eh. Isang salita lang eh. Nag-aapoy ang galit. Pero si Noah, sa kasamaan ng mundo, hindi naging violent eh. Ganun siya namuhay na matuwid. Ang tao ngayon, pansinin nyo ngayon no, sa traffic lang no, sa karsada oh, konting tinginan lang yan, konting businahan lang, maunahan lang. Ando na kagad yung violente ng tao. Maging pulis, maging sundalo, o maging pangkaraniwan tao, nawawala. Tandaan po natin, ito yung isang katangian na tinanggap ni Noah sa harap ng Diyos, yung kanyang katapatan. Nung marinig niya ang Diyos sa kanyang pagsasalita, nagpatuloy siya sa pamumuhay. At yun ang maganda. Dapat bilang isang Kristiyano, sinasabi natin namuhay tayo sa biyaya ng Diyos, hindi tayo dapat nagiging violente kahit sinong tao ang kaharap natin. Sabihin natin, tao lang ako. Mali po yun. Kung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, anak ka ng Diyos, hindi ka tao lang. Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipinaglalaban mo ang katwiran pero hindi ka violente. Isang kalagayan po, ito po maganda sa verse 12. Ito ang kalagayan nakita ng Diyos sa buong daigdig, namumuhay sa kasamaan ng lahat ng tao. Ang ibig pong sabihin, pagkasamaan, corrupt. Si Noah, incorrupt, hindi corrupt si Noah sa kanyang pamumuhay. Alam nyo, pag pinag-uusapan ng corrupt, maraming bagay. Lagi natin pinagbibintangan ang taong gobyerno, pero tayo, paano tayo nagiging corrupt sa harap ng Diyos? Maaaring masagot nyo, alam ninyo, pero ay nag-iisip lang. Yung hindi ka magsabi ng totoo, sa pamilya mo, corrupt ang buhay mo. At masakit ngayon, ang karamihan sa mga mag-asawa eh. Alam ba ng asawa mo, ang sweldo mo? Problema yan. Tawag dyan, corrupt. At nakakalungkot, ang pamumuhay na matuwid, dapat tapat ka sa Diyos, hindi ka violente, hindi corrupt ang buhay mo. Pag sinabing corrupt, meron kang ginagawang hindi maganda sa iyong kapwa, sa harap ng Diyos. At yan po ang problema, kaya hindi umuunlad ang tao. Sa Biblia, pansinin niyo pag sinabing magbigay ng ikapo, magbigay ng maluwag sa puso, ang totoo miski na alin doon, wala nang ginagawa ang tao Katwira na lang yon. Sabi ng Bible sa Malakias, ako'y ninanakawan ninyo sa inyong hindi pagbibigay. Yung pabor ng Diyos, daman-daman na natin sa pandemic na ito Hindi tayo pinabayaan Pero yung pamumuhay na matuwid sa harap ng Diyos, kaya hindi tayo muunlad kasi tayo nadadaig ng kurap ng mundo. Minsan sumasabay tayo sa galaw ng mundo na kurap, pumapayag tayo. Pero hindi dapat. Kaya ito po yung isang bagay na makita po natin sa buhay ni Noah kung paano siya namuhay na matuwid. Tapat sa Diyos, hindi violente, hindi kurap na tao. Mabalikan natin, minsan sa mag-asawa, nagtataguan ng pera
Hindi ko naman sasabihin niya kung hindi ko na-experiencean. Pero salamat ng Diyos, pinalaya ko dyan. Kailangan talaga. Minsan, kailangan nating aminin sa harapan ng Diyos yung pagiging violente rin. Alam niyo po yung pagiging violente, hindi lang sa ibang tao, maging sa pamilya. Kailangan hindi tayo violente. Sabi ho dyan sa verse 11, maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos, laganap ang karahasan. Sa lahat ng dako, grabe ho ngayon. At yan ang buhay ni Noah, na dahil sa pagtugon niya sa Diyos, yung favor ng Diyos, tinulungan siya, makapamuhay siya ng ganitong bagay. Hindi naman kayang kumuha ng tao ng matuwid eh. Siya sasamahan ng Diyos. At ako'y naniniwala, sinamahan ng Diyos si Noah, si Noe. Paano po siya namuhay? Siya po ay nagsasalita. Sa kanyang pagsasalita, hindi po siya nakapananakit. Kung paano siya magsalita, hindi po palakol. At yan po isa maganda. Ibig sabihin, ang pamumuhay ng matuwid mula sa ating salita. Hindi nagsisinungaling, hindi nananakit ng kapwa sa pamamagitan ng ating salita. Sabi nga ng iba bugbugin mo na lang ako, wag mo na akong pagsasas. Kasi masakit yun sa puso salita Pero yung suntok, yung sabi natin, yung blakay, yung latay na yan, nawawala yan Mabilis, pero yung pagsalita ka na masakit, ganyan po namuhay si Noah. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa chapter 4, verse 12, huwag mong hayaan hamakin ka ni numan dahil sa iyong kabataan. Pag sinabing kabataan, mga kabataan, kasama kayo dito. Yung mga bagong mananampalataya o mga mananampalataya hindi pa nakakabot sa mataas sa antas ng pananampalataya. Kasama po tayo dito. Sabi, sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa pananampalataya. Sa iyong pagsasalita, sa iyong ugali, sa iyong pag-ibig, sa iyong pananampalataya, malinis na pamumuhay. Imagine ito yung buhay ni Noah. Sa kanyang pagsasalita, makikita at maririnig. Dapat ganun din sa atin. Paano ba tayo magsalita sa ating kapwa? Maraming salita tayo maririnig sa labas pagsasalita, parang natin hinuhubaran yung tao. Pagsasalita, parang binabalatan ng tao. Pagsasalita, parang ibinabao natin ang tao. Pero mali, hindi ganon ang buhay na ipinamuhay ni Noah. Ikalawa buhay ni Noah, the way he think, the way he talk, o the way, sabihin natin na kung paano siya magsalita, paano siya mag-isip. Alam nyo, ang tao, paano kaya mag-isip ang tao? Ang tao mag-isip pa lang, makita ang tao, parang kilala niya na. Meron ng husga. Nahatulan na. Dapat po mag-isip tayo laging positibo kahit kaninong tao. Kahit kanino. Kawawang-kawawa nga ang presidente natin Narinig nagmura. O sabihin natin mali. Pero yung hatol sa presidente, gano'n na lang. O sa ibang tao, gano'n na lang. Pero ang problema, sinasabi natin tayo sa Diyos, pero paano tayo mag-isip? Inisip natin yung mali ng iba, dapat mag-isip tayo ng positibo. Imagine natin, nung utusan ng Diyos si Noah, inisip niya ba, kaya niya ba yun o hindi? Basta't sumunod siya. Dahil naniniwala siya na palataya sa Diyos Inutos sa akin ng Diyos ito, magagawa ko ito. Walang walang negatibo sa isipan. Ang tao kasi pagka mag-isip, punong-puno ng reklamo
Ang pangatlo, makikita natin kay Noah, the way he does, kung paano siya gumagawa. Alam niya, ito yung paggawa o gagawin sa buhay ng isang tao. Yun ang tignan natin sa buhay natin. Na dapat, ang paggawa natin, sabi nga ni Apostol Pablo, bagamat wala sa aking outline, pero sabi ni Pablo, natatandaan ko po sa Colosas 3:17, ano man ang iyong ginagawa, gawin niyo ito sa kaluwalhatian ng Diyos. Sumunod ka sa magulang mo, gawin sa anak mo, gawin mo para sa Diyos. Gumawa ka sa kapwa mo, gawin mo yan para sa Diyos. Ganyan namuhay si Noah. Sabi ng Diyos tanging si Noah matuwid sa kanyang kapanahunan. Ibig sabihin, lahat ng tao pasaway. Pero bakit nakapamuhay si Noah ng matuwid? Siyempre, maraming nanunukso kay Noah. Maraming nambubuya, maraming nagagalit. Pero, nagawa pa rin ni Noah. Imagine natin yung buhay ni Noah sa kanyang panahon. Lahat ng tao masama. Inaalipusta siya. Maaaring pinagagalitan siya. Dahil sa uri ng kanyang ugali. At yan ang isang magandang makita natin sa buhay natin to. Ang isang pabor, nagsalita ang Diyos sa atin. Sino ba tayo para ang Diyos ay magsalita sa atin? Nagbigay siya ng panahon sa atin. At doon magsisimulang pumasok yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. At si Noah, naranasan niya, siya ay namuhay na matuwid sa pabor ng Diyos. Yun ang pabor ng Diyos sa kanya, makapamuhay siya ng matuwid sa tulong ng Diyos. He walked, tandaan po natin, righteously. Ay kalawa po, walk obedient. Ang sabi po sa verse 14, kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy na cypress. Lagyan mo ito ng mga silid at pahiran mo ng alkitran ang loob at labas nito. Sa verse 22 po, ginawa nga ni Noe ang lahat ng inutos sa kanya ng Diyos. Grabe, no? Imaginin mo, siya lang ang inutusan ng Diyos. Ang gagawin niya, barko. At ang pinagawa sa kanya ng barko, hindi sa tabi ng bahay niya, sa bundok. Sa panahon niya, walang lagare. Walang lagaring di. Sabihin natin, meron ng palakol. At wala tayong mabibiling pandikit doon. Puro hari, lang yung alkitran, ang itinuro ng Diyos. At imagine natin kung paano siya sumunod. Tayo ba? Paano tayo sumunod sa Diyos? Sa harapan ng Diyos. Ito na yung favor ng God sa atin. Sa dami ng nagkakasakit, sa dami ng namamatay. Andiyan na yung favor ng Diyos sa buhay natin. Pero yung pagsunod natin sa Diyos. Paano ba sumunod si Noah sa Diyos? Without any question, walang pagtatanong. Itong si Noah na sumunod sa Diyos. Pero ang tao, pagka sumunod sa Diyos, ano ba naman to? Wala naman akong alam. Ano ba malay ni Noah ang gumawa ng barko? Pero sumunod. Ang nakatutuwa dito, ang tao, pag sinabing may gawain para sa Panginoon, napakaraming reasoning. Maraming dahilan. Maraming tanong. Pero tandaan po natin, si Noah walang question, walang tanong na sumunod sa sinabi ng Biblia. Ang sabi niya, ginawa nga ni Noah ang lahat ng inutos sa kanya ng Diyos. Ang utos sa kanya, detalyado. Lagyan mo ng sinid, lagyan mo ng alkitran, ang labas at loob ng barko, lagyan mo ng pinto, papasukin mo ang pamilya mo, papasukin mo ang lahat ng hayop, dala-dalawa, bawat uri. Grabe, paano yung pagsunod? Nagtanong ba si Noah? Hindi po siya nagtanong. Ang Kristiyano ngayon, punong-puno ng pagtatanong. Hindi po maganda.
Pag inutusan tayo ng Diyos, sumunod tayo. Pag binasa natin yung Biblia, hindi naman iutos ng Diyos na hindi tayo tutulungan at di natin makakaya eh. Marami lang tayong tanong. Isa yan sa katangian ni Noah. Pangalawa, without any complaint. Wala siyang reklamo. Si Noah nang sumunod sa Diyos, walang karikla-reklamo sa buhay pagsunod sa harap ng Diyos. Hindi naman siya gumagawa ng barko eh. Nagreklamo ba siya? Panginoon, hindi ko alam yan. Hindi ako marunong yan. Tsaka pangalawa, wala akong kasama. Wala akong gamit. Hindi ganon ang tugon ni Noah sa harap ng Diyos. Pero nakakalungkot ang maraming tao, punong-puno ng reklamo sa harap ng Diyos. Punong-puno ang reklamo ang tao. Pero si Noah, para lang po ang Israelian eh. Nung inilabas na ng Diyos, naranasan nila yung favor ng God, nakalakpas na sila doon sa dagat na pula, pinalaya na sila ng Diyos sa kanilang paglalakbay patungo sa lupang pangako. Ang daming reklamo, yung mormoning. Ano ba naman to? Puro ito lang ba kakanin namin? Wala bang tinapay? O, binigyan ng pagkain ng tinapay. Wala ba kaming karne? Puro reklamo. Ang tao punong-puno ng reklamo. Si Noah po, naranasan niya yung favor ng God sa pagsasalita ng Diyos, sa simpleng respond. Naranasan niya yung favor ng God sa pamagitan ng pagsunod sa Diyos. Paano po nag-respond si Noah? Ang sabi po sa Genesis chapter 7, verse 5, sabing ganun dito, at ginawa nga ni Noah ang bawat iniutos ni Yahweh. Grabe, no? Ang utos sa atin napakasimple lang eh. Hindi ka nga gagawa ng barko eh. Tumulong ka lang sa simbahan, tumulong ka lang sa gawain ng simbahan. Grabe. Ipakita mo lang sa tao yung pag-ibig ng Diyos. Wala eh. Kaya bilang tao na nagsasabing tayo sa Diyos, ang pagsunod ay nahanap ng Diyos sa bawat isa sa atin. Naranasan na natin ang favor ng God. Sabi po sa Romans chapter 1 sa verse 5, sa pamamagitan niya tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol alang-alang kay Kristo, upang ang mga hintil ay akayin sa pananampalataya at pagsunod. Ito yung binigay na tungkulin na trabaho ng Diyos kay Pablo at sa bawat isa sa atin bilang Kristiyano. Hindi naman sinabing akayin eh. Kung ayaw, wala tayong magagawa, sa gawin lang natin. Ang sabi sa Aklat ng Awit 37 sa verse 17 hanggang 19, ang sabi ng talata, lakas ng masama ay aalisin, ngunit ang matuwid ay kakalingain. Iingatan ni Yahweh ang taong masunurin, lupang minanay di nababawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, hindi daranasin ang pagdarahop. Naniniwala po ako naranasan ni Noah ito. Sa magulong pamayanan na ginagalawan ni Noah, sigurado po maraming salbahe doon. Sabi tayo sa buhay. At masama nga eh. Maraming ginawa siya ng mga hindi maganda. Pero ang sabi ng pagbibya, iingatan na Yahweh ang taong masunurin. Hindi sinabing sumunod. Masunurin, nagpapatuloy. Sabi niya, iingatan. Sa pandemic na ito, pag nakita ng Diyos na masunurin tayo sa Kanya, kaya niya tayo ingatan sa lahat ng sa pangangailangan, sa aksidente, o ano sa paman. Ano pa mang bagay. At yung ating, kung anong meron tayo, hindi babawiin ng Diyos sa kabuhay natin. Yan ang sabi ng Biblia. Kahit sumapit ang paghihikahos, di daranasin ang magdarahop. Yung
magkaroon ng ganitong chaos, hindi tayo mahirapan. Kuradong meron tayo. Makita lang ng Diyos sa buhay natin yung totoong pagsunod. Kaya bilang isang tao na nagsasabing mananampalataya, salamat sa Diyos. Simulan natin sumunod sa Diyos. Alisin natin yung reklamo, pagtatanong. Basta't sumunod tayo sa Diyos tulad ni Noah. Sa kanyang panahon, punong-puno ng kasamahan. Pero beyond that, sa atin, di natin nakakita ang coronavirus. Pero, meron naman paraan na maingatan, nagbibigay ang gobyerno. Pero una sa lahat, kapag sumunod tayo sa Diyos, sabi, iingatan ni Yahweh ang taong masunurin. Di naman sinabi kung saan iingatan. In all aspect in life, God will protect us. Lagi ho natin tandaan yan sa harap ng Diyos. Ito po yung huli. Walk by faith. Walk righteously. Walk obedience. Walk by faith. Daking sumusunod pero hindi mahayag yung pananampalataya eh. Sabi po sa verse 9, ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid na tao, si Noe, noong kanyang kapanahuanan, namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Sa NIV po ang binanggit dyan, he is faithful to God. At napakahalaga yung namumuhay tayo sa pananampalataya. Ang sabi po, sa panahon po ni Noah, wala pang batas. Nanampalataya sa Diyos nang walang batas si Noah. Dumating ang batas sa panahon po ni Moises. Sa panahon ni Moses, dumating ang batas. Pero, yung buhay na ito, ni Noah, kitang-kita sa kanya, nanampalataya siya sa sinabi ng Diyos. At doon siya namuhay sa pananampalataya, sa inutos sa kanya ng Diyos. Magagawa ako ito. Dito ako tinawag ng Diyos eh. Alam nyo, maraming tinawag ang Diyos. Ayaw gamitin yung pananampalataya. Nananampalataya sa Diyos, ayaw kumilos sa pananampalataya. Lagi nakatingin sa magagawa ng iba, sa magagawa niya, sa makakaya niya. Limitadong lahat ang gagawin ng tao, pero yung gagawin ng Diyos, manampalataya lang tayo at ipamuhay natin yung pananampalataya. Higit pa sa iniisip natin ang magagawa ng Diyos sa buhay natin ito. Sabi po sa Galatia chapter 3 verse 11, maninaw na walang taong pinawawalan sala sa paningin ng Diyos sa pamagitan ng kautusan. Sapagkat pinawalan sala ay mabubuhay dahil sa pananampalataya. Pansinin niyo po pinawalan sala ay mabubuhay dahil sa pananampalataya. Ang sabi po doon sa Romans chapter 1 sa verse 17, sabi po dito, sapagkat ipinakikita ng magandang balita kung paanong ginawang matuwid ng Diyos ang isang tao. O, tayo po, bawat sa atin, paano tayong ginawa ng Diyos na matuwid. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang wakas. Umpisa po kay Adan at Eva hanggang ngayon. Ginawa ng Diyos ang isang tao na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Noah naging matuwid dahil sa pananampalataya sa Diyos. Hindi sa paggawa ng kautusan at dahil wala pang kautusan sa panahong iyon. At yun ay isang pinakamaganda. Sabi po ng Biblia, ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang wakas. Hanggang sa darating na panahon, magiging matuwid ang tao dahil sa pananampalataya, sa pag-respond ni Noah sa Diyos. Ito'y hakbang ng pananampalataya at itinuring siya ng Diyos na matuwid.
Sabi niya, tulad ng sinabi ng kasulatan, itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ibig sabihin, tinuring tayo ng Diyos na matuwid dahil pananampalataya. At maging si Noah po sa pananampalataya, kaya siya itinuring na matuwid ng Diyos. At ang favor ng Diyos, naranasan niya. Naranasan niya po yung favor ng Diyos. At patuloy na nagpapatuloy sa pabor ng Diyos ang kanyang pamumuhay. Kaya bilang mananampalataya o bilang santaong nananampalataya sa Diyos, ang sabi po ng Biblia, 2 Korinto 5:7, sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon, hindi sa mga bagay na nakikita. Pagka gusto mong makita, hindi na pananampalataya yan eh. To see is to believe yan eh. Parang kay Tomas lang yan eh. Nung nabuhay si Kristo, hinanap niya si Kristo eh. Ala, hanggat di ko nakikita ang kanyang palad na may butas, ang kanyang tagliran, hindi ako maniniwala. Sabi ni Jesus Christ, mapalad ang nananampalataya kahit hindi nakikita. Kaya ang sabi ni Pablo, sapagkat namuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon, hindi sa mga bagay na nakikita. Tinawag tayo ng Diyos sa iglesyang ito, manampalataya ka, gagamitin ka ng Diyos. Gagawa ang Diyos. Paano po namuhay sa pananampalataya si Noah? Naglingkod. Paano siya naglingkod? Pagka pinag-aralan niyo po ang history sa kasaysayan po ng Biblia, sa mga historian, 120 years ginawa ang barko. Wala naman siyang katulong, yung pamilya niya lang, at yung pamilya niya lang, tiga-abot lang. Siya binigyan ng direksyon ng kung paano gagawin yung barko eh. Kaya mga anak niya, mga kasama niya sa bahay, iinan lang naman sila. O, putol lang kayo, ganito. Pero siyang gumagawa ng barko. Kaya tumagal ng 120 years. Pero, yun ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Ilang taon naglingkod si Noah sa Diyos? Mula nung tinawag siya ng Diyos, hanggang sa kanyang pagbalik sa Diyos. Tayo po, nung tinawag ng Diyos, naglingkod na ba tayo? Sa harap ng Diyos? Noah, he walked to serve God. By faith. By faith, yung service ni Noah. Yung ginawa yung barko, saan? Sa bundok. Walang reklamo. Walang reklamo. Walang nagbibigay ng love gift doon. Ibang pastor naghahanap ng malaking love gift eh. Yung mahalin ka lang ng Diyos eh, malaking bagay na eh. Yung gift, alisin mo na. Basta yung maramdaman mo yung mahal ng Diyos, pagmamahal ng Diyos, yung iniisip mo kayang ibigay ng Diyos, asibit pa. At yun ang isang napakaganda ng paglilingkod sa buhay ni Noah. Pansinin nyo, hindi ba sa ginawa yung barko? Binigyan siya ng blueprint ng Diyos. Ganito sukat, ganito taas. Gara siya. Kung paano niya gagawin yun, hindi ba sa ginawa? Ganon ang paglilingkod. Gagamitin natin yung talento natin. Gagamitin yung capacity-wise na meron tayo. Yung talento, sabihin natin, kung ano yung alam natin, gagamitin natin sa Diyos. Ganon si Noah sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Ano bang alam natin pwedeng gawin? Ipaglingkod natin sa Diyos. Naniniwala po ako. Kung tayong lahat na Kristiyano maglilingkod sa harap ng Diyos, yung provision ng Diyos, totoo po yan. Sa panahon ng kahirapan, hindi tayo maghihikahos. Ako nga, naiya ako sa Diyos eh. Oo, totoo, nagkasakit ako, na-hospital ako, pero ang blessing nga ng Diyos eh. Tinitignan ko nga eh, kumita pa ako eh. Pero ito, binagyan ng Diyos yung dati kong sigla, yung dati kong lakas. Alam nyo, sabi sa akin ng doktor dito sa Tondo General Hospital, Pastor, meron kang tuberculosis. Siyempre, okay lang. Punta ako sa Metropolitan. Sabi sa akin ng doktor, Pastor,
Gusto ko, CT scan kita sa lungs mo. O sige ho. Then pinakita ko yung galing ng ospital ng Tondo eh. Pero maglagay na kaagad sila ng gamot. Sabi sa akin, ulitin natin. Hindi ako, gusto ko ulitin natin. Mura lang naman yung CT scan. Nung pag-ulit sa akin yung CT scans, 7 days. Pag starting ng 7 days, hindi pala pwede magkasunod eh. 7 days. Tapos nung mag-usap na ukuli kami ng 12 days na ako, sabi niya, Pastor, lakas mo kay Lord. Sabi nila, meron kang tuberculosis, wala naman. Himala, pastor ka talaga. Yung doktor po ang nagsabi nun. Doktor din ang nagsabi sa kabilang ospital, meron akong tuberculosis. Ngayon itong ospital na ito, palibasa, private, maraming equipment, maraming gamot. Sabi sa akin, wala kang tuberculosis. At normal po, lumabas ako. Alam niyo po, ang ginagamot sa akin, na COVID ako. Ang binibigay niya ang gamot sa akin, vitamins, aspirin. Hanggang ngayon, pinainom niya po akong aspirin. Sabi ko, bakit aspirin? Basta't inumin mo yan. Tanggal lahat ang bakterya mo. Sabi ko, virus yun ah. Bakit bacteria? Pero bumalik yung lakas ko. Ibig sabihin po nito, once we serve God, God will protect us, God will sustain our health, God will provide everything in our life. At naniniwala po ako. Totoo po yun. Ganun po yung pagsiserve ni Noah. Imagine 120 years ginawa niya yung barko. Ilang taon na siya noon. Pero nandun yung protection ng Diyos. Once we serve God, God protection will be with us. Mararanasan natin ang protection ng Diyos. Isa yon sa kanyang paglilingkod. Pero habang ginagawa ni Noah yung barko, he testified God to other. Isinishare niya ang Diyos. Sa history, habang ginagawa niya ang barko, siya pong nagsasabi sa mga tao, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Kahit hindi pinapansin ng mga tao, siya po ay patuloy na nagsasabi sa mga tao habang pinapanik ang mga gamit sa itaas, magsisi na kayo. Gugunawin na ng Diyos ang mundo. O tayo pong lahat, magsisi na tayo. Pansinin yung pandemic na yan. Pumupuksa po ng buhay ng tao, baka mamatay tayong hindi tayo nakapagsisi ng ating mga kasalanan, tiyak sa impyerno. Wala pong in between heaven and earth. Wala po sa Biblia niyan. Dala-dalawa lang po nilikha ng Diyos, langit at lupa. Impyerno, kapayapaan, o heaven. Matangkad, pandak, mataba, payat. Dala-dalawa lang po nilikha ng Diyos. Wala pong in between ang heaven and earth o heaven and hell. Wala po. Kaya, kung hindi pa natin pinagsisisihan yung kasalanan natin, pagsisihan natin katulad ni Noah. Habang naglilingkod sa Diyos, ginagawa ang barko para sa kaligtasan ng tao. Malaking barko para sa tao Ayaw sumunod ng tao, kaya ang hayop ang tinawag ng Diyos pang maligtas at yung pamilya ni Noah. Kaya ito yung pagkakataon natin lahat. Pagsisihan natin kasalanan natin sa harap ng Diyos. Renounce to God lahat ng kasalanan natin. Ang alam niyo, hindi ko makakalimutan nung araw, magsisimba kami. Sabi natin, lika, makapagbawas nga ng kasalanan. Nung hindi pa ako totoong Kristiyano. Kristiyano kuno nung araw. Halika, magsimba nga tayo para makapagbawas ng kasalanan. O hindi tinitira pa.
Pero ang gusto ng Diyos, pagsisiya natin lahat ang ating kasalanan sa Diyos, ihingi natin ng tawad sa Diyos. Sabihin natin sa harap ng Diyos. Pero sa panahon ni Noah, hindi siya pinapansin ng mga tao. Tuloy pa rin siya kahit hindi siya pinapansin. Nung ikaw ay naging mananampalataya, oh yes, naglilingkod ka. Meron ka na bang taong napagsabihan? Mahal ka ng Diyos sa iyong kapwa? Yeah? Hindi ka niligtas ng Diyos na ikaw lang. Gagamitin ka rin ng Diyos katulad ni Noah na maging instrumento na ang tao ay makarinig ng mabuting balita sa pamamagitan mo. Kaya, mga kapatid, sa bawat isa, tayong lahat po ay nakaranas ng pabor ng Diyos. Ipamuhay mo ang pananampalataya sa matuwid na pamumuhay, taos pusong sumunod sa Diyos, mamuhay sa pananampalataya na naglilingkod sa pagbabahagi ng pagmamahal ng Diyos. Purihin po ang Diyos. Nawa po, sa lahat po, huwag po tayong mahiya sa Diyos. Pagsisiya natin yung kasalanan. And then, tayo, ipahayag natin ang mabuting balita sa ating kapwa. Malapit na po ang wakas ng mundo. Papaano kung mawala po sila? Paano nating mararanasan? Kailan pa tayo magsisimulang maglingkod sa Diyos? Marami ng simbahang sarado ngayon. Hindi ka ba na-aware? Sinasabi mong Kristiyano ka? Hindi ka ba natitinag na marami ng simbahan ngayon? Oo, may simbahan pero walang tao. Hindi gising ang puso natin sa harap ng Diyos para humingi ng tawad sa Diyos. Panginoon, di ako nakapaglingkod sa iyo, patawarin mo po ako. Gusto ko na maglingkod. Ibalita ang pag-ibig mo sa iba. Purihin po ang Diyos sa kanyang mensahe sa bawat sa atin. Manalangin po tayo. Ama, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin at tinuwalhati ka namin. Salamat sa katotohanan sa buhay ni Noah na siya po ay namuhay ng matuwid pagsunod sa iyo. Namuhay siya sa pananampalataya. Naranasan niya, minsan ka nagsalita. At yun po ay isang favor sa kanya at sa bawat sa amin na nagsalita ka sa amin sa araw na ito. Nagpapakumbaba kaming lahat, dakilang Diyos. Abutin mo po kami. Abutin mo po kaming lahat. Dalangin ko po, Ama, sa lahat ng nakarinig, magsalita ka po sa bawat isa. Sa bawat isa na nakikinig, kung meron ka pang kasalanan, ihingi mo ng tawad. At sabihin mo sa Kanya, Panginoon, magmula ngayon, ikaw maghari sa aking puso. Huwag kang mahiya, sabihin mo sa Kanya. At naniniwala po kami, Panginoon, sa oras na ito, nagmi-minister ka sa lahat ng nakikinig at nanonood ng video live stream na ito. Maraming pong salamat. Pinagpala mo po ang mga salita mo sa bawat nakinig at nanood ng video live stream na ito. Salamat, pinagpala mo kaming lahat kasama ng aming buong pamilya. Po ito sa puso ng bawat isa sa amin. Salamat, dakilang Diyos. Pagpapalain mo rin po ang bansang Pilipinas sa buong mundo. Higit ang aming Pangulo, samahan mo po ang Presidente Rodrigo Duterte. Bigyan mo po siya ng karunungan, kaalaman na mula sa iyo, at lubos na iparanas mo po sa kanya yung karunungan, kaalaman, kalusugan, kalakasan. Magampanan niya, O Diyos, ang tungkulin sa iyo na pangasiwaan ng bansang Pilipinas. Kasama ng kanyang cabinet member, pagpalain mo rin ang bawat senator, ang bawat congressman, ang mga governor, mayor, hanggang sa barangay. Extend mo po ang iyong biyaya at pagpapala. Salamat, dakilang Diyos. I-bless mo po, Panginoon, ang lahat ng frontliner, ang mga doctors, medical, ang lahat ng nurses, ang lahat ng hospital staff, ang mga police, and
PNP, ang Army, ang bawat sundalo, maging sa Navy, sa lahat po ng ahensya po ng mga sundalo, Panginoon, ingatan mo po sila at iyong pagpalain. Maging sa mga security guard at sa lahat pa ng mga gumagawa po ng hakbang upang makatugon sa pangailangan sa buhay, ingatan mo po silang lahat. At Ama, salamat po. I-bless mo po ang lahat ng frontliner. Salamat po, dakilang Diyos. I-bless mo po ang aming mga mahal sa buhay. Mula sa salitang ito, buksan mo ang puso't isipan namin. Matutuhan namin magsisi ng aming kasalanan. Lalo't malapit ka nang dumating ang wakas ng mundo. Salamat, pinagpala mo kaming lahat. At salamat, dakilang Diyos. Pagpapalain mo po ang lahat ng Kristyanismo, bawat iglesia, na ikaw, Panginoon Kristo, ang kinikilalang ikaw ang aming Panginoon Kristo. Pagpalain mo po ang iglesia ng IRM sa kalaganapan mula sa pangunguna po ng aming Bishop Nemi Martin at ang buong Council of Elder at lahat ng DSS Pastor at ang lahat po ng missionary, mga deaconess, lahat po ng worker ng iglesia at lahat ng officer about simbahan, ipong pagpalain, dakilang Diyos. Salamat, ni-bless mo, dakilang Diyos. Pagpapalain mo po ang iglesia po ng Kaunlaran. Salamat, dakilang Diyos. Pinagpala mo po kami lahat at patuloy na ipapahayag mo sa amin ang iyong favor, O God, sa lahat ng aming kailangan. Purihin, Ama, ang iyong pangalan. Pinagpala mo kami lahat. Salamat sa mabiyayang pag-ibig mo na iginawad mo po sa amin. Purihin, Ama, ang iyong pangalan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Pagpalang umaga po sa lahat, purihin po ang Diyos. Maraming salamat po at sa Kanya ang kapurihan. Isang magandang umaga po.